Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayong araw na ito. Ako po si Easy, hindi ko tunay na pangalan. Mas po ko sa pag-ibig yan 3 years. Isang lalaki lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko. Bago ko po ikwento sa inyo ang love life ko ay hayaan niyo muna akong i-describe ko ang sarili ko. Hindi po ako maganda at wala pong halong biro pero kahit saang anggulo tignan ay walang gandang makikita sa pagmumukha ko. Palaging buhaghag at kalat ang buhok ko dahil mahaba ito at kulot. Medyo malaki rin ang katawan ko para sa isang babae, Papa Dudut. Matangkad po kasi ako, Papa Dudut, at may katabaan kaya minsan ay mas malaki po akong tignan kesa sa mga lalaki. Simple lang din akong manamit at hindi rin ako gumagamit ng makeup. Nipple boss ay walang dumadapo sa pisngi ko. Yan po ang itsura ko at hindi po yun insulto kundi pawang katotohanan lamang. Hindi naman sa wala akong believe sa sarili ko, Papa Dudut, o di kaya ay wala akong self-confidence. Pero bata pa lamang ako ay tanggap ko na ang katotohanan. Kaya naman ni isang lalaki ay walang naligaw para manligaw sa akin simula noong nagdalaga ako. Ang sabi ko na lamang po naranasan ang tinatawag nilang pag-ibig noong 30 anyos na ako. Kung kailan naawa yata ang may kapal. Kaya naman isang lalaki ang pinadala niya para makipagkilala sa akin. Miss, sarado pa tong resto? Opo, sarado pa sir. 7:00 pa magbubukas. Talaga ba? Dati kasi 6:00 pa lang bukas na to eh. Antayin nyo na lang po. Malapit na rin naman 7:00. Sige, maghihintay na lang ako. Empleyado ka ba rito? Opo, kusinera po ako rito. So ikaw pala yung nagluluto ng araw-araw na kinakain ko? Siguro po. Regular customer po ba kayo rito? Oo, ilang buwan na rin. Nangungupahan ako dyan sa malapit. Bago ako pumasok sa trabaho, dumadaan ako dito para kumain na agahan. Okay. Nagbago na kasi yung management kaya nagbago rin yung oras ng opening at closing namin. Yung ilang menu nga rito, binago at pinalitan na rin Talaga ba? Nako, sana available pa yung paborito kong pagkain. Ano po ba yung lagi nyong ino-order? Yung chicken fillet na may kakaibang sauce tapos java rice. Yan ba? Huwag ka mag-alala sir. Available pa yun. Talaga? Mabuti naman. Kala ko inalis na rin So, gaano ka nakatagal nagtatrabaho rito? Mga 5 years na. Matagal-tagal na rin. Ibig sabihin dito ka na nagtatrabaho nung bagong lipat pa lang ako dito sa Maynila? Ewan ko. Kailan ka ba lumipat dito? 2007 nung lumipat ako rito sa Maynila para magtrabaho. Oo. Kusinera na ako nun dito. Kung kusinera ka dito, baka naabutan mo yung sizzling chicken cordon bleu nila with gravy and java rice. Oo naman. Recipe ko yun Talaga? Yun kaya yung binabalik-balikan ko noon dito nung bagong salta pa lang ako. Yung cordon bleu na yun talaga yung dahilan kung bakit ako naging regular customer nyo. Totoo ba? Oo, promise. Kaso nung 2009 nilipat ako ng opisina kaya lumipat din ako ng inuupahan. Ngayon na lang ako nakabalik dito. Pagbalik ko, wala na yung dating menu. Excited pa naman ako noon na matikman uli yung cordon bleu nyo. Oo, phased out na talaga yung ibang recipes. Hindi na rin kasi mabili tsaka binago talaga yung menu nung nag-hire sila ng bagong chef. Tagal na ako nagkikrave dun sa totoo lang. Alam mo ba, sinubukan ko nga magluto ng ganun kaso iba talaga yung lasa ng gawa nyo. Iba yung sarap ng gravy nyo bumagay sa cordon bleu. Ay,
Natakam tuloy ako. Actually, madali lang naman gawin yun eh. Gusto mo ipagluto kita? Talaga? Pwede ba? Pero mahal ang bayad kasi special order siya. Okay lang, basta matikman ko uli yun. O sige, antayin na lang natin mag-open tong resto. Ay, nga pala. Anong pangalan mo? Easy. Ako naman si Jack. Nice to meet you, Jack. Sabi mo nangungupahan ka lang dito, di ba? Taga saan ka talaga? Taga Pampanga ako. Ah, okay. Ikaw ba? Caloocan lang. Wala kaming probinsya. Dito na ako sa Metro Manila ipinanganak. Ah, ganun ba? Oo. Ay, sandali lang. 7:00 na pala. Magbubukas na kami. Mag-order ka na lang sa loob ah. Sabihin mo special order. Ako nang bahala sa cordon bleu mo. Sige, salamat ah. Simula ng araw na yon, Papa Dudut, ay araw-araw nang nagpupunta si Jack sa resto para sa kanyang cordon bleu. Napagalitan nga ako noon ng boss namin noong nalaman niyang nagluluto ako ng special orders. Akala ko noon ay tatanggalin na niya ako sa trabaho pero kalaunan ay napapayag ko rin siyang ibalik sa menu ang cordon bleu, Papa Dudut. Matapos niyang matikman ang luto ko. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Jack, Papa Dudut. Galing sa isang malaking pamilya si Jack, 6 silang magkakapatid at siya ang panganay kaya siya ang inaasahang mag-provide ng mga pangangailangan ng pamilya niya na naiwan sa Pampanga. Simple lang si Jack, Papa Dudut. Mas matangkad ako kesa sa kanya pero hindi rin naman siya masyadong maliit. Sakto lang ang itsura. Mas maputi siya kesa sa akin at mas makinis ang balat. Yun nga lang, tulad ko rin ay hindi siya marunong mag-ayos at manamit. Mabuti na lang at nakabawi naman siya sa personality niya. Makwento pong tao si Jack. Para siyang walking encyclopedia sa dami ng alam niya sa buhay at ang bagay na yon ang nagustuhan ko sa kanya. Mula sa pagkakaibigan ay nauwi sa ligawan ang pagsasama namin ni Jack. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay sobrang komportable ko na kay Jack. Kaya naman hindi ko na pinatagal pa at agad ko siyang sinagot. Sa isang iglap ay nagkaroon din ako ng boyfriend na first time ko lamang maranasan. Masarap pala maglakad-lakad sa labas pag ganitong oras, no? Oo nga eh. Tahimik ang gabi ngayon. Presko ang hangin. Walang ingay. Lunes kasi bukas eh. Balik trabaho na naman kaya siguro wala masyadong tao sa labas ngayon. Nagpapahinga na sila para bukas. Ayaw mo nun? Solo natin tong buong lugar. Siyempre gusto. Lalo na't solo rin kita. Pero late na rin kasi. Mag-alas 11 na. Di ba maaga papasok mo bukas? Oo, pero dito muna tayo. Ine-enjoy ko pa yung moment natin eh. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sayang naman yung gabi kung uuwi tayo agad. Tinan mo yung langit oh. Maliwalas. Puno ng stars. Oo nga no. Alam mo ba nung bata ako, pangarap ko makapunta sa isa sa mga star. Talaga? Bakit naman? Kasi may nakapunta na sa buwan eh. Kaya gusto ko naman na sa star ako makapunta. Pero mas malayo ang mga star kesa sa buwan. As in malayong malayo. Sobrang layo. Alam ko. Late ko na nga lang na-realize kasi hindi ako nakikinig sa science class namin noon. Ikaw talaga. Pero alam mo ba na may nakakalungkot na kwento ang mga star? Talaga? Ano? Ang iba kasi sa mga yan patay na. Pero sa sobrang layo nila, yung ilaw nila nagta-travel pa rin sa outer space papunta sa Earth hanggang ngayon. Ganun sila kalayo. Ibig mong sabihin, yung ibang star sa langit, ilaw na lang kasi patay na? Ganun na nga. Ah, nakakalungkot nga yun. Kaya nga humaling na humaling ako sa mga star. Eh bakit ka nga ba humaling na humaling sa stars? Kasi kahit gaano sila kalayo or kahit patay na yung iba sa kanila, gabi-gabi nandyan pa rin sila para samahan ka. At gusto ko na ganun din ako sa'yo, Easy. Gusto kong samahan ka hindi lang gabi-gabi, kundi habang buhay. Ano bang nagustuhan mo sa akin, Jack? Nagustuhan ko sa'yo? Marami. Marami ako nagustuhan sa'yo. Tulad ng? Nung una pa lang kitang nakilala, nakita ko agad yung kabaitan mo. Isipin mo,
Ipinagluto mo ko ng pagkain na wala sa menu nyo kahit na hindi mo naman ako kilala. Tapos nung naging magkaibigan tayo, ramdam ko yung pag-aalaga mo sa akin kahit na kaibigan mo lang ako. Yun siguro yung dahilan kung bakit nahulog yung puso ko sa'yo eh. Mabait ka at maalaga kang tao. Totoo ba yan? Baka naman sinasabi mo lang yan kasi nga nanliligaw ka. Kaya nga ako nanliligaw eh dahil sa mga sinabi ko. Ano na bang date ngayon? 18 ngayon, linggo. Bakit? Simula ngayon, tatandaan mo na ang araw na to. Bakit naman? Kasi ito yung araw na sinasagot na kita. Talaga? Sinasagot mo na ako? Tayo na? Oo! Woo! May girlfriend na ako! Uy, huwag kang mag-ingay, baka mamaya makabulabog tayo. Masaya ako eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Papadudot si Jack ang first ever boyfriend ko at happy ako na siyang naging una ko dahil sobrang bait niyang tao. Itinuring niya akong reyna na kailanman ay hindi ko naranasan sa tanang buhay ko. Maganda po ang naging simula ng relasyon namin. Gabi-gabi niya ako noon kung ihatid mula trabaho papunta sa sakayan ko pauwi. Araw-araw din niya akong dinadalaw sa resto para batiin at kumustahin bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Sobrang sweet namin sa isa't isa sa mga naunang buwan ng relasyon namin, Papadudot. Para kami mga teenager na first time lamang mag-ibigan. Laging magkasama, touchy sa isa't isa at parang love birds na hindi mapaghiwalay. Pagsapit namin ng isang taon bilang magkasintahan ay naging komportable na kami sa isa't isa. Alam na namin ang mga sekreto at baho ng bawat isa noong mga panahong yon at doon ko na nga po. Doon ako sa inuupahan ni Jack natutulog lalo na tuwing ginagabi ako o kung mahirap pang makahanap ng masasakyan pa uwi. Paminsan-minsan naman ay si Jack ang dumadalaw sa maliit kong apartment at doon kami parehas nagpapalipas ng gabi. Para na nga kaming mag-asawa noon, Papadudot. Pero sa relasyon ay hindi palaging masaya at dumating din po kami sa punto ng relationship namin kung saan ay medyo nawala ang init ng pag-iibigan namin. Na para bang unti-unti ay nakakaramdam na kami ng umay sa isa't isa. Natural lang doon, natural lamang yon sa isang relasyon, sabi ng iba, Papadudot. Basta raw ang mahalaga ay mananatili at pipiliin nyo pa rin ang isa't isa kahit na parang wala ng spark. Ganon po ang ginawa ko pero kabaliktaran naman po ang naging desisyon ni Jack dahil sumuko siya kaagad, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Basta isang araw ay naghiwalay na lamang kami dahil ayaw na niya. Nararamdaman ko noon na tumamlay na talaga ang relasyon naming dalawa ni Jack pero hindi ko inakala na bibitaw siya kaagad dahil lamang doon. Ang paliwanag niya sa akin ay parang wala na raw patutunguhan ang relasyon naming dalawa. Para raw itong isang bangka sa gitna ng dagat na walang alon. Hindi gumagalaw at walang direksyon. Sobrang sakit po pala ang ma-broken heart, Papadudot. Masarap umibig pero mapait at maging broken. Para akong nanalo ng milyon sa loto tapos malalaman kong panaginip lang pala ang lahat. Para akong pinangakuan ng bahay at lupa tapos ay biglang bawi rin pala kinaumagahan. Pakiramdam ko po noon ay para akong pinagnakawan ng saya. Sobrang sakit na naniwala ako sa mga matatamis na pangako na sa huli ay tatalikuran lang din pala, Papadudot. Wala na po akong nagawa noong iniwan ako ni Jack. Naghiwalay kami na para bang tapos na ang kontrata at tapos ang lahat sa amin. At dapat ay wala na kaming pakialam sa isa't isa. Hindi ko po natanggap na gano'n na lamang ang kinawian ng relasyon namin. Sinubukan ko siyang habulin para iligtas pa sana ang relasyon naming matagal nang tumaob pero iniwasan at pinagtaguan lamang ako ni Jack. Papadudot na 3 buwan na palang may laman ang tiyan ko. Dahil dito ay lakas loob ko pong hinanap si Jack para ipalam sa kanya ang balita.
Easy. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Gusto lang kita makausap. Ang tagal na simula nung naghiwalay tayo ah. Hindi ka pa rin ba nakakapag-move on? Move on? Paano ako mag-move on kung bigla mo na lang akong iniwan? Hindi kita biglang iniwan. Nagpaalam ako sa'yo ng maayos. Iniwan mo pa rin ako. Tinalikuran mo ko, iniwasan mo ko na para bang may nakakahawa akong sakit. Pinagtaguan mo ko na parang naniningil ako ng utang sa'yo. Paano ako mag-move on, Jack? Kung bigla ka na lang umalis sa buhay ko. Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Gusto mo ba talaga na ipamukha ko sa'yo na ayaw ko na? Nasawa na ako sa relasyon nating dalawa? Gusto mo pa bang saktan ng ganito sarili mo? Gusto ko lang naman malaman kung saan. Saan ba ako nagkulang, ha? Hindi ako perpektong tao pero sana naman bago mo ko iniwan, sinabi mo muna kung nasan yung mali para sana kahit papano na itama natin, naayos natin. Hindi yung basta-basta ka na lang aalis na para ka lang nasiraan ng laruan na porket sawa ka na sa laruang yun, ayaw mo nang ayusin. Pasensya ka na. Pero na-realize ko lang kasi na hindi ikaw ang nakikita ko na makakasama ko habang buhay. Hindi ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Siguro noon na humaling ako sa'yo kaya kita niligawan pero yung pagkahumaling na yun, wala na eh. Nagsawa ka na sa akin? Yun ba? Yun bang gusto mong palabasin? Ganun na nga. Kaya please lang Easy, tama na. Itigil na natin to. Hayaan na lang natin ang isa't isa. Hindi pwede. Bakit hindi? Wala ka nang magagawa. Sa ayaw o sa gusto mo, wala na tayo. Matagal nang tapos ang relasyon natin kaya huwag ka nang magpapakita sa akin. Buntis ako! Jack, buntis ako at isang tao lang ang nakagalaw sa akin. Ikaw! Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Magpapanggap kang buntis para lang bumalik ako sa'yo? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Lumang tugtugi na yan, Easy. Maniwala ka, hindi kita niloloko. Buntis ako 3 months. Kung totoo man yung sinasabi mo, wala pa ring magbabago. Sorry, pero hindi pa rin kita babalikan. Kahit magkakaroon na tayo ng anak? Kahit na magkaanak man tayo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Pero paano ang bata? Lalaki siyang walang ama? Paano kung hanapin ka niya? Di sabihin mo ang totoo. Jack naman! Hindi ko pinangarap na magkaroon ng anak na walang kikilalaning ama. Baka naman pwede nating ayusin to para na rin sa bata. Wala na talaga eh. Nawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Kahit pagbali-balik ta rin natin ang mundo, ayoko na sa'yo. Maglolokohan lang tayong dalawa kapag ipinilit mo pa ang gusto mo. Kahit na lang para sa bata, please, nagmamakaawa ako. Umuwi ka na, Easy. Paano to magiging anak natin? Susustentuhan ko na lang siya buwan-buwan. Kung hindi mo ko babalikan, hindi kita ipapakilalang ama sa magiging anak ko. Gawin mo o gusto mong gawin. Basta please, huwag mo nang guguluhin ang buhay ko. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik. Mabuti ka pa. Kaya mong mamuhay ng tahimik pagkatapos mong guluhin ang buhay ko na dati nang masaya at tahimik. Sana maging masaya ka sa buhay mo, Jack. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na ako makikita pagkatapos ng araw na to. Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng sakit tuwing naaalala ko ang araw na yon. Ang araw kung kailan ibinaba ko ang pride ko para sa isang lalaki. Ang araw kung kailan pilit akong pinagtabuyan ng lalaking minahal ko, ang lalaking itinuring ko ng kahati. Lalaking akala ko ay siya nang magpapasaya sa akin habang buhay. Siguro yun na po ang pinakamasalimuot at pinakamadilim na parte ng buhay ko, Papa Dudut. Ilang buwan din akong nawala sa sarili ko. Hindi ko po inakala na ganong kalakas ang naging impact ni Jack sa buhay ko. Nung una ay kinaya kong tanggapin na wala na siya, pero sa mga sumunod na araw ay unti-unti kong naramdaman ang kawalan ng kanyang presensya at doon ay muling nanumbalig ang sakit na mga pangakong binitawan. Mga ala-alang hindi mabitaw-bitawan at ang pakiramdam na parang kasalanan ko kung bakit nangyari ang lahat. Mas tumala pa ang emosyon ko dahil siguro ay nagdadalang tawa ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Aaminin ko na napabayaan ko ang pagbubuntis ko noon. Hindi ako nakakakain ng maayos, hindi ako nakakainom ng vitamins para sa bata. Puro tulog lang ako noon at trabaho.
Hanggang sa hindi ko namamalayan na wala na palang heartbeat ang bata sa sinapupunan ko. Papadudot namatay ang bata sa loob ng tiyan ko nang hindi ko namamalayan. Dahil nga sa pangyayaring ito ay mas lalo akong na-depress at nawala na sa wisyo. Kumapit ako sa mga bisyo at ang pinakamalalang kamalian na nagawa ko na siguro ay noong pinasok ko ang mundo ng droga. Noong mapalapit ako sa kapitbahay naming si Pakoy, Papadudot. Sarap. Mismo, di ba? Makasarap ka lang dyan. Pero huwag mo rin kalimutan magbayad, ha? Turok ka ng turok sa katawan mo, tapos puro utang ka naman. Mahal na ang drugs ngayon, oy. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita eh. Paano? Sisante ka nga sa trabaho. Kung bakit kasi pumasok ka lang sa sabog eh. Ba't kasi pinagbabawal nila to eh? Laking tulong nito para makapagpasaya ng tao. Ayan ka na naman eh. Kung ano-ano na naman pinagsasabi mo dyan, porket sabog ka na naman. Totoo naman ah. Dito lang nawawala yung lahat ng sakit na nararamdaman ko. Para akong nasa langit tuwing gumagamit ako nito. Walang problema, walang mabigat sa dibdib, walang inaalala, happy lang. Magaan sa loob? Oo, tama ka. Kaya nga suki mo ko eh. Buti na lang napalapit ako sa'yo. Pero alam mo, hindi ko inakala na may tinatago ka palang ganitong ugali. Anong ugali? Tagal na natin magkabit-bahay. Ngayon ko lang nalaman na mabisyo ka pala. Alak, yosi, drugs. Kala ko nun mabait ka eh. Mabait naman ako ah. Sinira lang kasi ng isang tao ang buhay ko. Hayop na yun. Liligaw-ligawan ako tapos iiwan din pala ako. Bakit ka naman kasi iniwan? Hindi ko alam. Bigla na lang daw nagsawa sa akin eh. Sobrang mali naman yun. Diba? May pangako pang aalagaan kita hanggang sa nabubuhay ako, ituturing kitang reyna. Walang niya, hindi pala totoo. Buisit. Ikaw naman kasi kung sino-sino pinapatulan mo. Pero okay na rin yun kasi maganda naman ang kinalabasan. Anong magandang kinalabasan? Nasasaktan na nga ako rito eh, ano maganda ron? Sumeksi ka. Dati ang laki-laki mo eh. Ngayon pumayat ka na. Pumayat ako kasi depressed ako. Lahat ng to nangyayari dahil sa Jack na yun. Ano ba kasing nagustuhan mo sa lalaking yun? Mukha naman pinaglisupot ng unggoy. Sa dami ng lalaki sa paligid mo, yung pa pinili mo. Siya lang ang nagmahal sa akin eh. Ba't ikaw? Mamahalin mo rin ba ako? Di natin sigurado. Tigilan mo nga ako, Pakoy. Hindi kita mamahalin. Pero mapapasaya naman kita. Paano? Bibigyan mo na ba ako ng discount sa mga session natin? Hindi. Mas masarap pa to kaysa sa discount. Mas masarap pa kaysa sa kinakaadikan mong drugs. Dadaling kita hindi lang sa langit, kundi sa rurok ng langit. Anong ginagawa mo? Lumayo ka nga sa akin. Sigurado kung hindi mo malilimutan ang gabing to. Layuan mo nga ako, Pakoy. Ano ba? Huwag ka namang pakipot. Alam ko naman na gusto mo rin to eh. Tawan mo nga ako? Ano bang ginagawa mo? Bastos ka! Gusto mo ng hard ha? Pagbibigyan kita. Makikita kita ng hard. Pakoy! Relax ka lang. Magugustuhan mo rin to. Bako. Papadudot tulala at hindi ako makapaniwala sa nangyari noong makauwi ako sa bahay ng gabing yon. Hindi pa noon tuluyang nag-sink in sa utak ko kung ano ang nangyari sa akin at para bang emosyon na makikita sa mukha ko pero ng mga oras na yon ay punong-puno ng pandidiri ang puso ko na hindi ko magawang tingnan ang sarili ko sa salamin. Gusto kong maiyak pero walang luhang lumalabas sa mga mata ko. Gusto kong magwala, magalit, sumigaw pero wala akong lakas para gawin ang lahat ng yon.
Ilang araw akong hindi nakatulog, Papa Dudut, dahil sa mga nangyari. Hindi ako lumabas ng bahay, hindi ako nagpakita sa mga tao dahil iniiwasan kong makita si Pakoy. Nais ko sana noong magsumbong sa mga pulis pero natakot ako na baka pati ako ay madamay dahil pareho kami ni Pakoy na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinolo ko na lamang noon ang nangyaring pangahalay sa akin, Papa Dudut. Hindi na rin ako noon bumalik pa sa paggamit ng droga dahil si Pakoy lang naman noon ang kilala ko na dealer at ayoko nang makita ang pagbumukha ng lalaking yon. Lumipas ang ilang buwan ay nabalitaan ko na lamang na nahuli si Pakoy sa isang buy-bust operation. Kasabay ng balitang ito ay napag-alaman ko rin na ako'y nagdadalang tao na naman sa ikalawang pagkakataon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madudut, fast forward po tayo sa present time. After po ng 10 taon ay naibalik at naayos ko hanggang sa lumaki ito at nagsimula ng magtanong tungkol sa kanyang ama. Doon na rin po ako nagsimulang mabahala lalo na't wala akong planong ipaalam sa anak ko na ang tatay niya ay isang rapist. Naubos mo na agad yung ice cream mo? Opo, Mama. Ang sarap po kasi eh. Masarap ba? Pero dapat once in a while lang kumain ng ice cream, ha? Bakit po? Kasi masyadong matamis ang ice cream. At kapag palagi matamis ang kinakain mo, magkakaroon ka ng cavity sa teeth mo. Masisira yung teeth mo. Gusto mo ba yon? Hindi po. Kaya huwag kang palaging kumain ng matamis, okay? Opo, Mama. Tapos, after kumain ng matamis, anong gagawin? Magto-toothbrush. Very good! Galing-galing talaga ng anak ko. Payakap nga. Mama, hindi po ako makahinga. Sorry anak. Proud lang kasi ako sa'yo. Ang bilis mo kasing lumaki. Parang kailan lang nung hindi ka pa makapaglakad. Ngayon malapit ka na magdalaga. Mama, bukas na pala namin ipapasa yung project namin sa school. Oh, tapos mo na ba? Hindi pa po eh. Magpapatulong po sana ako sa inyo. Kaso lagi po kayong busy eh. Anong project ba yan? Sige, tatapusin natin yan mamaya pagka uwi natin. Family tree po. Nagawa ko na po yung sa mother side. Yung sa father side na lang po ang hindi. Yun na lang po yung kulang ko. Okay na yun. Hindi mo na kailangan ng father side kasi simula nung pinanganak ka, kami lang ang family mo. Never ka nagkaroon ng father side na matatawag na pamilya. Pero kahit pangalan lang po ni Papa ang ilalagay ko. Napag-usapan na natin ang tungkol dyan, di ba? Wala kang papa kasi hindi niya deserve maging tatay. Nakakainggit lang po kasi yung mga classmate ko po, complete family sila. Palagi silang sinusundo ng mga papa nila. Tapos ako po... Anak, wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Iba ang buhay nila, iba rin ang buhay mo. Bakit? Hindi ka ba masaya na ako ang magulang mo? Masaya po. Pero mas masaya po sana kung dalawa po eh. Dalawa naman ako ah. Ako ang mama mo. At ako rin ang papa mo. Si Mama talaga. Alam mo anak, masaya magkaroon ng tatay. Pero minsan, may mga tao talaga tayong kailangan maalis sa buhay natin para mabuhay tayo ng tahimik at walang problema. Bad guy po ba si Papa? Ha? Sabihin na lang natin na mas mabuti na lang na wala siya sa family natin ngayon. Paano po kung bigla siyang magpakita sa akin? Paano po kung gusto niya po ulit maging part ng family natin? Tatanggapin po ba natin siya? Maniwala ka sa akin anak, hindi mangyayari yun. Bakit naman po? Hindi ko hahayaang mapalapit ka sa taong yun. Tinatanong mo kung bad guy siya? Yes. Bad guy siya kaya tama na ang usapang to, okay? Pero, Ma, paano po yung project ko? Ipasa mo na lang ng ganun.
Kakausapin ko na lang yung teacher mo. Halika na, umuwi na tayo. Papa Dudut, wala talaga akong planong ipakilala kay Melissa kung sino ang tatay niya. Ayokong malaman ng anak ko ang nangyari sa akin at mas lalong ayoko ring malaman niya na isang rapist at adik ang tatay niya. Sa totoo lang po ay ang hirap, Papa Dudut, ng sitwasyon ko. Hirap na akong iwasan ang mga katanungan sa akin ni Melissa patungkol sa papa niya. Minsan ay nagkukunwari na lamang akong busy o hindi kaya'y nagagalit-galitan para lamang matapos kaagad ang usapan. Hindi naglaon ay nagsawa din si Melissa sa kakatanong. Papadudot ng taong yon ay maganda naman ang naging buhay naming mag-ina. Kahit na hindi kami kompleto mula sa pagiging cook ay na-promote ako sa kusina at naging head cook. Nakapaghanap din ako ng sideline kung saan ay nagbebenta ako ng mga pabango na galing pa sa ibang bansa. Wala na akong mahihiling pa noon, Papa Dudut. Magaling sa klase ang anak ko at isa siyang academic achiever. Lahat ng pangangailangan niya ay naibibigay ko naman ng maayos. Pero dumating ang araw ng isang lalaki mula sa nakaraang ko ang biglang nagparamdam nang hindi ko po inaasahan. Mula sa Facebook ay nakatanggap ako ng chat mula kay Jack 10 years after kaming maghiwalay. Nakiusap siya sa akin na kung pwede raw ba niya akong tawagan. At dahil sa curiosity ay pinagbigyan ko naman siya, Papa Dudut, sa kahilingan niya. Hello? Easy, si Jack to. Magandang hapon sa'yo. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw? Ako, medyo hindi ako okay ngayon eh. Ito ba ang dahilan kung bakit bigla ka nagparamdam sa akin after 10 years? May cancer ako, Easy. Prostate. Cancer? Paano mo nakuha yan? Hindi ko rin alam eh. Basta bigla na lang ako nagkaroon. Ito na siguro yung parusa sa akin sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa buhay. So nasa ospital ka ba ngayon? Anong update sa sakit mo? Last stage na tong sakit ko eh. Wala na akong laban. Hindi na raw gumagana yung mga treatment sa akin. Huwag ka namang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka lang sa Diyos, malalampasan mo rin to. Naubusan na ako ng pag-asa eh. Doktor ko na mismo nagsabi na may taning na buhay ko. Walang imposible sa Diyos, Jack. Easy. Napatawag ako kasi may pabor sana ako gustong hilingin sa'yo. Ano yun? Alam ko na sobrang sakit ng ginawa ko sa'yo noon. Basta na lang kita iniwan dahil lang sa pagiging makasarili ko. Pero sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na makita at makilala ang anak natin sa kabila ng lahat ng nagawa ko sa'yo. Anak? Wala tayong anak, Jack. Please, Easy. Nagmamakaawa ako sa'yo. Natatandaan ko pa na sinabi mo sa akin noon na buntis ka. Kaya alam ko na may anak tayong dalawa. Totoo, may anak tayo pero… Ituring mo na lang na dying wish ko to. Huling-hiling ko sa'yo bago ako mamatay. Sandali lang ah. Tatawagan kita ulit. Ano bang gagawin ko? Sasabihin ko ba sa kanya ang totoo? Anak? Melissa? Bakit po, Mama? Halika rito. May itatanong ang mama sa'yo. Ano po ba yung itatanong niyo sa akin, Ma? Gusto mo ba talaga makilala ang papa mo? Opo! Ipapakilala mo na po ba siya sa akin? Sige, sandali lang ah. Hello, Easy? I-open mo ang cam mo. May papakilala ako sa'yo. Sandali lang. Ayan,
Kita mo na ba ako? Oo. Jack, ito si Melissa. Melissa, ito naman. Siya po ba ang papa ko? Hello, anak? Ako nga. Ako ang papa mo. Marami kang question sa papa mo, di ba? Sige na. Itanong mo na sa kanya lahat. Hindi po ba kayo magagalit? Hindi ako magagalit. Oras na rin siguro para masagot yung mga katanungan mo tungkol sa papa mo. Thank you po, Mama! Walang anuman, anak. Sige na, mag-usap na kayong dalawa dyan. Jack, iiwan ko na tong phone kay Melissa, ha? Salamat. Maraming salamat, Easy. Papa Dudut, alam ko po na isang malaking kasinungalingan ang ginawa ko. Hindi anak ni Jack si Melissa at lalong hindi si Jack ang ama ng anak ko. Pero nang mga panahong yon ay eto lamang ang tanging opportunity na nakita ko para makatulong kay Jack at sa parehong pagkakataon ay para masolusyonan na rin ang problema ko sa pagtatanong ni Melissa patungkol sa kanyang totoong tatay. Hindi naman po naghinala si Jack na hindi niya anak si Melissa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay laging bumibisita si Melissa sa ospital para makabanding si Jack na noon ay pinaniniwalaan na niyang tatay niya. Pagkatapos ng 3 buwan ay tuluyan ng binawian ng buhay si Jack. Hanggang sa ngayon ay wala pa pong nakakaalam sa ginawa ko at mas mabuti na rin sigurong hayaan ko na lamang na ganon ang nangyari. At least, kahit sa mga huling sandali ay natupad ko ang dying wish ni Jack. At ngayon ay may kinikilala na ring ama ang anak kong si Melissa kahit na ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan lamang. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang kwento ko sa inyo at hindi ko alam kung may matututunan ba sa naging buhay ko bilang avid fan. Ay masaya ako na sa wakas ay na-share ko na rin po ang story ko sa inyo. God bless po and more power sa inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Easy. Marami sa atin ang piniling unahin ang trabaho kesa sa sariling kapakanan. Marami sa atin ang hindi mabitawan ang trabaho sa takot na baka may ibang makakuha nito. Ikaw kapuso, nasa pedestal mo ba ang iyong trabaho? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anna May, 35 years old. Nangyari ang kwento ko may 1 taon nang nakakaraan. 18 years old lamang ako noong nakipag-live-in ako sa boyfriend at dati kong kaklase na si Inton. Hindi naman ako ganon kaseryoso sa kanya dati pero inaya ko siyang magtanan kami. Gusto ko kasi na makatakas noon sa pamilya ko. Toxic ang family ko, Papa Dudut. Kaya naisipan kong lumor para matulungan ko ang mga nakababata kong kapatid. Nilaban ko ang kagustuhan kong makapag-aral sa kolehiyo pero nagalit sila. Lalong-lalo na si nanay. Sinabi niya sa akin na kailangan ng madali ang pera para mabuhay kaming pamilya. Sinabi ko na kaya ko namang pag-aralin ng sarili ko pero tinutulan nila. Kaya doon ko naisipang manipulahin si Inton. Alanganin pa nga si Inton nung inaya ko siya. Napapayag ko lamang siya nung tinakot ko na makikipaghiwalay ako sa kanya. Nagsama kami sa isang maliit na kwarto na pinabantayan sa amin ng tita ni Inton. Nahirapan kaming pareho lalo't pinasya naming ipagpatuloy ang kolehiyo. Nagtrabaho siya bilang fast food crew at ako naman ay nakakuha ng scholarship sa university na pinasukan ko. Naging student assistant ako sa library namin at nakakuha rin ako ng allowance. Bukod pa doon ay inaabutan din kami ng kaunting tulong ng magulang ni Inton. Nakaraos naman kaming dalawa at nakapagtapos na rin sa pag-aaral. Nakapasok din kaming agad sa mga trabahong akma sa aming tinapos. Nakalipat na rin kami sa isang kondo at doon ay namuhay ng hindi namumroblema sa pera. Kaya natuwa kong ipinaglaban ko ang kagustuhan kong makapag-aral para makamit ang buhay na pangarap ko. Mabilis na lumipas ang panahon at pareho na kaming naging stable ni Inton sa buhay.
May naipon na rin kami na balak namin gawing retirement fund pag tumira kami sa Siargao. Busy ka? Hindi naman. Kanina ka pa kasi nakatutok dyan sa laptop mo. Hinihintay ko kasi yung reply ng boss ko dun sa proposal ko eh. Alas 11 na ng gabi ah. Oh, so? Biyernes pa ngayon. Ano naman kung Biyernes ngayon? Baka naman gusto mo magpahinga. Hindi ako makakapagpahinga hanggat hindi ko nakukuha ang approval para dun sa proposal na ginawa ko. Tulad nga ng sabi ko, Biyernes ngayon. Malamang nagpapahinga na yung boss mo kaya pumaparty kung saan. Kaya ikaw… Pa-party na rin, ganon. Magpahinga ka na. Hintayin ko pa hanggang 2 a.m. Kung hindi siya mag-reply, di matutulog na ako. Bukas mo na lang i-check o kaya sa Lunes na lang. Hindi pwede. Nakasalalay sa proposal na yun ang promotion ko sa work. Alam ko. Lagi mo nakakwento yan kapag kumakain tayo. Kahit nga habang nagsisipilyo eh. Wala kang ibang sinasabi kundi ang tungkol sa promotion mo. Ayaw mo ba akong suportahan sa pangarap ko? Ano ka ba naman, Ana May? Halos 16 years na kitang sinusuportahan sa mga pangarap mo. Ngayon ka pa ba mag-iisip ng ganyan? Bakit gusto mong patulugin na ako? Kasi ilang gabi ka nang walang maayos na tulog. Kaya ko pa naman eh. Pag ang katawan mo nag-schedule ng pahinga mo, wala ka na maghagawa. Ako na nagsasabi sa'yo. 30 minutes. Kapag wala pang reply talaga matutulog na tayo. 30 minutes ha? After nyan, loving-loving na tayo. Akala ko ba gusto mo magpahinga na ako ha? Mukhang papagurin mo lang ako lalo eh. Para mas madali ka makatulog. Dali na. Pwede naman tayo mag-loving-loving habang naghihintay sa email ng boss ko, di ba? Baka di ka makapag-concentrate. Hindi tayo makakabuo niyan. Sige ka. Makakabuo? Ayaw mo pa bang magkaanak? Bakit biglang gusto mo yata magkaanak na? Matagal ko naman ang gustong magkaanak. Humahanap lang ako ng tiyempo para sabihin sa'yo. Busy ka kasi madalas tapos stressed ka pa sa work. Inton, akala ko… Kala mo wala na akong balak maging tatay. Gusto ko kaya. Bakit? Ano bang bakit? Siyempre gusto kong magkaroon tayo ng pamilya. Bagong inspirasyon, ganun. Ayaw mo ba? Parang hindi pa natin kaya magpalaki ng bata ngayon eh. Ang hirap ng buhay, bagsak ang ekonomiya, tsaka… Ano bang hindi kaya? Sahod mo pa nga lang eh, pwede nang bumuhay ng kambal. So iaasa mo sa akin ang pagbuhay sa mga magiging anak natin, ganon. Grabe naman. Siyempre hindi. Hay nako Inton, nadadala ka lang ng antok, mabuti pa matulog na tayo. Teka, paano yung email ng boss mo? Bukas na yun, halika na tulog na tayo. I-reschedule na lang natin yung ano natin. Ayaw mo pang magkaroon ng anak no? Ha? Halata naman. Gusto ko lang kasing matulog para… Hindi mo na kailangan magrason. Di wag. Oh, bakit galit ka? Nakakainis lang kasi yung pambibigla mo tungkol sa pagkakaroon ng anak eh. Agad-agad talaga? Ana May, 16 years na tayo nagsasama. Ano ba nakakabigla sa sinabi ko? Basta, wag kang ganyan. Nakakasira ka ng mood eh. Ba't ba ayaw mo bang magkaanak? Hindi sa ayaw. Kaya lang kasi, alam mo yun, parang tanga ka naman eh. Alam mo yun, di ba? Wala akong naintindihan sa mga sinabi mo. Basta ang naintindihan ko lang, ayaw mong magkaanak. Sige, matulog ka na. Magyoyosi lang ako. Almost 16 years na nga kaming nagsasama noon, Papa Dudut, at hindi ko naman masisisi si Inton kung gusto na niyang magkaroon kami ng anak. Nawala lang sa isip ko na itatanong niya yon sa akin dahil nakafocus ako masyado sa trabaho ko. Hindi na nga ako halos nagkaroon ng time noon sa relasyon namin dahil mas priority ko ang trabaho ko. Lalo't nakikita ko noon na malapit na akong ma-promote base sa mga usapan sa opisina. Inaya ko ni Inton na magpakasal na pero sinabi kong gastos lamang yon at hindi praktikal. Napasama ko ang loob niya pero inexplain ko naman sa kanya na darating din kami doon. Sinabi ko na talagang hindi pa ako readyng ikasal pero hindi naman ibig sabihin noon ay may balak pa akong humanap ng ibang karelasyon. Sigurado na ako kay Inton at wala na akong ibang nakitang makakasama pa sa buhay kundi siya lamang. Hindi naging sapat yon para sa kanya dahil gusto niyang maging legal ang proseso ng pagsasama namin.
Iyon ang madalas naming napag-aawayan. Pero hindi naman yon naging dahilan para maghiwalay kami, Papa Dudut. Ganon ako kamahal noon ni Inton at naniniwala ako doon, Papa Dudut. Miss Joy, tawag niyo raw po ako. Oo. Maupo ka, please. Miss Joy, kung tungkol po ito sa hindi ko pag-file ng OT, sorry po talaga. Nawala lang sa isip ko na cut-off na po pala para sa… Congratulations! Po? Approve na ang budget para sa promotion mo. Makakapagsimula ka na. Po? Ikaw na ang bagong Senior Associate Anime. Po? Tabigla ba kita? Totoo po ba to? Hindi ako vlogger para i-prank ka. Akala ko po, next month pa po malalaman yung… Pinamadali ko yung pag-process ng promotion mo. Kailangan ko na ng kasama para mag-manage ng teams natin. Hindi ko na kayang mag-isa. Sinistress ako ng mga kliyente natin kaya sabi ko, dapat within this month ma-promote ka na. Nako, hindi pa po yata ako ready, ma'am. Ano bang hindi ready? Ang tagal na kitang tinitrain ha. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Grabe. Thank you po, Miss Joy. Mag-thank you ka sa sarili mo. Ikaw ang gumawa ng paraan para mapansin ko ang galing mo. Huwag mo akong bibiguin ha? Hindi po. Makakaasa po kayo. Gagawin ko po lahat mapatunayan lang na karapat dapat ako sa posisyon na to. Ang drama mo naman. Hindi ko lang po kasi talaga inaasahan na mapapagat ang promotion ko eh. Kailangan ko na rin kasi talaga ng tulong. Nagpaplano na kasi kami ng mister ko na bumuo ng isa pang baby. Hindi makakatulong yung tambak na stress ko rito sa trabaho kung gusto naming makabuo. Kaya kailangan ko ng sasalo ng ibang stress. Ako na pong bahala. Kayo ng mister mo. Bakit po? Ang tagal nyo ng mag-asawa, di ba? Hindi pa po kami kasal. Ganon? Anak, Wala pa po sa plano eh. Masyado pa pong maaga. good. Hindi sa ayoko magkaroon kayo ng anak ha. Kakapromote mo pa lang kasi kaya di makakatulong kung sakaling magkakaanak ka ngayon. Naku, wag po kayong mag-alala. Kung meron man po kaming planong gawing anak, goldfish lang po. Okay, at least klaro tayo. So mamaya after work, need mo pang magstay para ma-brief kita sa contract mo at iba pang kailangang gawin. Again, congratulations. Thank you po, Miss Joy. Thank you. Labas na po ako. Friend! Ay! Nakakagulat ka naman, Rita. Ano ba? May usap-usapan na promoted ka na raw ah. Congrats, friend! Oo, kakasabi lang sa akin ni Miss Joy. Sana all! Darating din yung promotion mo. Huwag ka lang laging late sa trabaho. Ay naku, Pas! Mas gusto ko malate lagi. Rita, Oh, bakit parang lumungkot ka? may kilala ka bang abortionist? Try mo magtanong sa hardware. Buy one, take one ata sila ron ngayon. Seryoso ako. Abortionist? Bakit? Sino magpapalaglag? Ako, Ha? Buntis ka? magdadalawang buwan na eh. Uy, congratulations! Huwag ka maingay. Huwag mo rin ako i-congratulate, okay? Kaya ako naghahanap ng aborsyonista kasi nga ayoko ituloy itong pinagbubuntis ko. Blessing yan, ano ka ba? Sumpato kapag nalaman ni Miss Joy na buntis ako. Ano bang pakialam niya? Hindi pa ako dapat magbuntis, Rita. Hindi ngayon. Kakapromote ko pa lang eh. Irregular ako sa buwan ng dalaw ko kaya nakampante ako na normal lamang ang hindi ko pagkakaroon noon sa loob ng isang buwan. Nakaramdam ako ng paminsan-minsang hilo pero inisip kong dala lamang yun ng stress at puyat. Napadalas kasi ang pagpupuyat ko para sa trabaho para nga sa promotion ko, Papa Dudut. Hindi naman ako nagduwal tulad ng ibang babaeng buntis kaya inisip kong normal lamang ang mga nangyayari sa akin, Papa Dudut.
Hindi nga rin ako nagkaroon ng cravings. Naging madalas noon ang hilo ko kaya naisip kong magpa-check up na. Iniisip ko kasi na baka bumagsak na naman ang dugo ko. Gusto ko lang naman noon na magpareseta ng gamot pero nalaman ko na buntis na pala ako. Parang gumuho ang mundo ko nang ibinalita sa akin ng doktor na buntis na ako. Napabili pa ako ng pregnancy test at ginamit yon sa CR ng isang gasolinahan para lamang makasigurado. At doon ay lumabas na positibong buntis nga ako noon. Naiyak na lamang ako sa mga nalaman ko hindi dahil sa tuwa kundi sa inis sa sarili ko kung bakit ko hinayaang mabuntis ako ni Inton. Una ko palang nalaman na buntis ako ay binala ko nang ipalaglag yon. Hindi ko sinabi kay Inton dahil wala naman akong balak na buhayin yung nabuo namin. Akala ko naman kasi ay ayaw niya rin magkaroon noon ng anak kaya nagulat ako nang bigla niyang sinabi na gusto na niyang makabuo kami. At nung time na yon ay buntis na ako, Papa Dudut. Nag-research ako ng abortionista pero wala naman akong nakita. Kaya nga tinanong ko ang best friend ko at kabatch ko sa work na si Rita kung meron siyang kakilala. Si Rita lang ang tanging nakakaalam ng pagbubuntis ko at malaki naman ang tiwala ko sa kanya na hindi niya yon sasabihin sa iba lalo na sa boss ko. Tinulungan niya ako makahanap ng pampalaglag. Kabado siya noon dahil sagrado katoliko siya at malaki ang takot niya sa Diyos. Nakukonsensya patuloy ako na sinali siya sa problema ko na dapat ay ako lamang ang humaharap. Wala na rin kasi akong ibang malalapitan na tanging si Rita lamang ang pwede kong kapitan. Kaya kahit labag sa loob niya ang plano ko, ay sinuportahan pa rin niya ako sa plano kong pagpapalaglag, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makapit noon ang sanggol sa sinapupunan ko, Papa Dudut. Marami na akong ginawa pero wala pa rin senyales na makukunan ako. Sinukuan na rin ako ni Rita dahil nakukonsensya na siya at nangako na lamang siya na hindi niya sasabihin kahit kanino ang ipinagbubuntis ko. Sinubukan pa nga niya akong kumbinsihin na huwag nang ituloy ang plano ko. Sinabi niya na masaya raw maging ina at napatunayan niya yon nang nagkaroon siya ng anak sa una niyang asawa. Hindi nga lang pinalad na tumagal sa mundo ang isinilang ni Rita. Bago mag-isang taon ang anak niya ay dinapuan ng sakit na dahilan para mamatayon. Nasaksihan ko kung paano na-depress si Rita sa pagkawala ng anak niya. Tinulungan ko siya para makapag-move on at hindi pa siya nagkaroong muli ng anak sa takot na baka hindi ulit mabuhay ng matagal. Papadudot doon ko nga napatunayan na tunay kong kaibigan si Rita. Nagawa pa rin kasi niyang akong intindihin sa plano ko kahit na alam niyang hindi makatarungan ang ginagawa ko lalo't na experience niyang mawala ng anak. Kaya naman minabuti kong wag na rin siyang pilitin pang tulungan ako para hindi na bumalik ang trauma niya. Marami akong sinearch sa internet kung paano ko madaling mapalaglag ang nasa sinapupunan ko. Sinubukan ko yung lahat pero wala talagang nangyari. Ewan ko ba noon at parang gusto ng Diyos na talagang ibigay sa akin yung sanggol sa tiyan ko. Kung hindi lang naman ako bagong promote ay baka naisipan ko pang wag ipalaglag ang anak namin ni Inton. Pero napaaga ang promotion ko at na-warningan na rin ako ng boss ko na wag muna akong magkakaroon ng anak. Tama naman kasi ang boss ko, Papa Dudut. Malaking sagabal nga ang anak sa trabaho ko lalo't nagsisimula pa lamang akong umangat. Gusto ko noon na magpakitang gilas sa boss ko. Kaya ako pinush na ipalaglag ang nasa tiyan ko. May nabasa ako na makakatulong kung magbubuhat ako ng mabibigat na bagay. Ginawa ko yon araw-araw at napansin ako ni Inton. Kinabahan ako na baka makahalata siya pero nag-alala lamang pala siya, Papa Dudut. Anami, di ka pa papagod? Bakit?
Kanina pa ba ako tumatakbo sa isip mo? Nagawa mo pa talaga magbiro ah. Ayos lang naman ako. Day off mo ngayon pero di ka naman nagpapahinga. Kanina ka pang madaling araw naglilinis dito sa bahay. Tapos ngayon nagbubuhat ka naman ng mabibigat. Ayos nga lang ako. Gusto ko lang naman na maging masinop dito sa bahay. Ano bang masama dun? Pwede naman tayong kumuha ng kasambahay eh. Nakakatakot. Baka mamaya pag nakawan pa tayo. Eh di, kumuha tayo sa agency. Gusto ko pa rin hands-on ako sa pag-aasikaso dito sa bahay. Nakakapanibago lang. Bakit ka naman naninibago? Dati kasi ako madalas na maglinis dito sa bahay. Masama bang magbago? Ayaw mo bang tulungan kita? Sige, magtulungan tayo. Ay hindi, kaya ko na to. Mas pulido ako maglinis kesa sa'yo. Yabang naman nito. Minsan ka nga lang ako maglinis eh. Nakaka-proud lang kasi. Sige na, pumunta ka na lang sa kwarto at maglaro ng video games mo. Hayaan mo na ako dito. Malinis naman na tong bahay. Ipahinga mo na yan. Nakukulangan ako eh. Ako nang tatapos nung iba. Tara na muna sa kwarto. Manood na lang tayo ng movie. Gusto ko pang maglinis. Tsaka hinihintay ko pa yung mga galon ng mineral water natin. Nagpa-deliver ako. Puno pa yung mga nasa kusina ah. Bumili ako ng mga bagong galon. Nakasale kasi online eh. Para hindi na tayo nabibitin. Lumalakas na kasi akong uminom ng tubig lately. Ako nang bahala. Ibigay mo yung number ko ron sa magde-deliver para ako na yung sasalubong mamaya. Ako na. Gusto kong ako magbuhat. Ha? Bakit? Nabibigatan ka na nga sa 1 kilong bigas eh. Grabe mo naman akong maliitin. Sinasabi ko lang sa iyo yung totoo ha. Tsaka huwag ka masyadong nagbubuhat ng mabibigat. Magandang exercise yun. Para na rin ako nag-gym. Nananaba na rin kasi ako eh. Parang di naman. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinaka-sexy sa lahat. Bola. Wala na kasi akong kasyang damit. Nananaba na talaga ako. Ikaw kasi, puro tayo samgyupsal. Nasisi pa ako eh, ikaw tong lagi naghahaya. Kaya nga hayaan mo na ako magbuhat, magpakapagod dito sa bahay. Para naman makapag-exercise na ako. Kailangan ko na rin magpa-sexy kasi gusto ko nang mag-beach tayo. Okay, sige pero maglilinis ka lang ha. Huwag ka magbubuhat. Kailangan mataw ng muscles ko. Kailangan ko magbuhat. Ayoko. Hindi naman ako magpapakamaskulada. Ano ka ba? Hindi naman yun eh. Natatakot ako baka bumaba yung matres mo. Ha? Di ba sabi ng matatanda, nakakababa ng matres yung pagbubuhat ng mabibigat? Oo, tapos? Baka mahirapan tayong makabuo niyan. Ayan ka na naman, Inton eh. Alam ko di ka pa ready ngayon. Okay lang yun sa akin. Hihintayin ko hanggang maging ready ka. Alam ko matindi pa yung pressure sa'yo sa work mo, kaya willing naman ako maghintay. Pero sana wag kang gumawa ng bagay na magpapahirap sa atin para makabuo. Para kapag ready ka na, madali na lang. Gawa-gawa lang yan ng mga matatanda. Mas maganda ng sigurado. Wala namang masama kung susubukan, di ba? At para hindi na humaba pa ang usapan namin ay pumayag na lamang ako noon sa gusto ni Inton. Siya na lamang ang bumuhat ng mga pinadeliver kong tubig. Nasira na naman ang plano ko. Na-stress pa ako lalo dahil kahit magdamag na akong nagpakapagod sa paglilinis at pagbubuhat ay wala pa ring senyales na makukunan ako. Nang nakatulog nga si Inton ay nagkulong ako sa banyo para tahimik na umiyak. Nadala na rin siguro ako ng stress na humalo pa sa hormones ko kaya napaiyak na lamang ako. Hindi naman ako iyakin, papadudot at sadyang hindi ko na lang talaga alam noon kung ano ang nangyayari sa katawan ko. Binulungan ko pa ang tiyan ko at nakiusap na sana ay bumigay na yung kapit ng sanggol. Napikon pa ako at saka pinagsusuntok ang tiyan ko. Para na akong nasisirain ng bait dahil sa mga ginagawa ko sa sarili ko. Wala na lang kasi akong ibang mahanap na solusyon noon para malaglag yung anak namin ni Inton. Pagkalabas ko ng banyo, nagpunta naman ako sa kusina. Binuksan ko ang ref at kinuha ang alak ni Inton. Nagpakalasing ako noon sa pag-asang makatulong yon sa pagkawala ng bata sa tiyan ko. Nalasing na ako ng todo, papadudot, at hindi ko na namalaya na nakatulog na ako sa sala. Kung hindi lang ako ginising noon ni Inton ay hindi ko pa mamamalayang tumirik na ang araw. Napabangon ako bigla dahil late na ako sa trabaho ko.
Walang pasok noon si Inton kaya na-late din siya ng gising. Hindi naman siya nagulat na wala ako sa kama pagkagising niya. Akala niya raw ay pumasok na ako sa trabaho dahil hindi niya ako nadatnan sa kama. Nagmadali akong umalis ng bahay at inabutan pa ako ng matinding traffic. Panay na noon ang tawag ni Miss Joy sa akin pero hindi ko sinagot dahil sa takot. May nakaschedule kasi kaming meeting na dalawa dahil may kailangan pa kaming i-assess na appeals sa mga kliyente namin. Naiyak na ako habang nasa loob ng taxi. Nasigawan ko pa yung taxi driver dahil inikot pa niya ako. Hindi na lamang ako pinatulan dahil babae raw ako. Nung nakababa na ako ng taxi ay nagmadali ako para sumakay ng elevator pero sira pala yon. Kaya napilitan akong gamitin ang hagdanan. Ilang beses pa akong natapilok dahil sa pagmamadali ko, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Sorry po, Miss Joy. Di mo man lang sinagot yung mga tawag ko. Naka-silent po kasi yung phone ko eh. Hindi yan excuse. Alam mo nang late ka pero di ka man lang nag-update? Hindi po kasi nag-alarm yung phone ko. Pasensya na po, hindi na po mauulit to. Talagang hindi na dapat. Kabago-bago mo pa lang na senior associate, ganito agad yung mangyayari? Sorry po talaga. Kung ganito lang ang aasahan ko sa'yo, sabihin mo na agad para makakuha ako ng kapalit mo. Naku, wag po. Ngayon lang po to nangyari, ma'am. Ano ba inaamoy ko sa'yo? Nakainom ka ba? Kagabi po. Di ka man lang ba naligo, nag-mouthwash man lang bago ka humarap sa akin? Nagmamadali na po kasi ako eh. Nagbihis lang po ako kagad tapos dumiretso na po ako dito. So ine-expect mo na papayagan kitang humarap ng ganyan sa mga kliyente natin mamaya? Kliyente? Ano po bang meron mamaya? Hindi mo man lang ba binasa yung email ko sa'yo kagabi? Hindi po eh. Babasahin ko na po ngayon. How irresponsible, Anna May! Miss Joy, akala ko po kasi re-reviewin lang natin yung appeals ng clients. Yun ang usapan last Friday. Pero nag-email ako sa'yo kagabi na may meeting tayo ngayon kasama ang mga kliyente natin. Sorry po talaga, Miss Joy. Aayusin ko po to. Wala na rin naman akong magagawa. Ilabas mo na yung hard copy ng data na napirmahan ko last Friday. Ipasa mo kay Rita para makagawa siya ng scanned copies na gagamitin para sa presentation mamaya. Miss Joy? Ano na naman? Naiwan ko po yung hard copy eh. Ano ba, Anna May? In less than 3 hours, darating na yung clients natin. Tatawagan ko po yung asawa ko. Ipapadeliver ko po dito. Mabilis lang naman po yun. Akala ko pag pinromote kita, mababawasan ang stress ko. Hindi ko alam na madadagdagan lang pala. Miss Joy! Aray! Bakit ka umaaray dyan? Aartihan mo ba ako para makalusot ka ngayon sa kasalanan mo? Hindi po. Sumakit lang ang ulo ko. Hangover lang po siguro to. Ay, lumabas ka na muna ng office ko. Naiinis ako sa'yo. Uminom ka ng maraming kape at tubig para bumaba yung hangover mo. At utang na loob. May shower room tayo sa 4th floor. Maligo ka, mag-toothbrush ka para hindi naman nakakaya sa mga kliyente natin mamaya. Opo. Lumabas ka na. Ano, May? Opo? May tagus ka. Takpan mo ng blazer mo. Aayusin ko po, ma'am. Anna May! Rita, tulungan mo ako. Nakunan na yata ako. Hala, Diyos ko! Halika na nga sa ospital! Hindi pwede. Tulungan mo lang ako pumunta sa shower room sa 4th floor. Maliligo lang ako. Ano ba, Anna May? Delikado na tong kalagayan mo eh. Please, Rita. Tara na sa ospital. Yun ang kailangan mo. Rita naman eh. Uy, Anna May! Diyos ko, Anna May, gising! Tulong! Tulungan niyo kami! Nag-blackout na ako noon, Papa Dudut, at hindi ko na nga namalayan na dinala na ako sa ospital. Si Rita ang masikaso sa akin noon at hindi niya tinawagan si Inton dahil hindi pa siya sigurado kung alam na ng asawa ko ang totoong kalagayan ko. Pinakiusap ko sa kanya na huwag niyang sabihin kay Inton ang pagkaka-ospital ko
noong nagkamalay na ako. Hindi naman ako nakunan, Papa Dudut, nag-spotting lamang ako at naagapan naman kaagad. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon dahil hindi pa rin ako nakunan. Si Rita na ang nagbalita kay Miss Joy na na-hospital ako pero hindi niya sinabi na nag-spotting ako. Sinabi lamang niya na over-fatigue ako at kailangan kong magpa-confine. Nag-worry naman ang boss ko pero hindi para sa akin, kundi para sa meeting namin ng araw na yon. Kahit nasa hospital na ako noon ay pinasend pa rin niya sa akin lahat ng kailangan niya para sa meeting. Tinulungan naman ako ni Rita para mapagaan ang trabaho ko. Nakonsensya ako dahil iniwan ko mag-isa si Miss Joy sa meeting na dapat ay andon kaming dalawa. Sinabi ko na lamang na babawi ako sa kanya kapag bumalik na ako sa trabaho. Sinabi niyang madaling ko na raw ang pag-recover dahil matatambakan na ako panigurado ng mga trabaho. Nakiusap ako sa ospital na i-release na ako bago gumabi. Ayaw sana nila noon dahil kailangan ko pa raw magpahinga at i-observe. Sinabi kong magpapahinga na lamang ako sa bahay at mag-a-update ako kung merong mang mangyayari sa akin. Sinabi ko na si Rita na ang mag-asikaso sa akin. Wala rin silang nagawa kundi ang payagan ako. Inasikaso po ni Rita lahat ng kailangan para makalabas na ako. Binili niya lahat ng gamot na kakailanganin ko. Pagkatapos noon ay pinayagan na rin kaming umalis after kong maklear. Pagka-uwi ko ng bahay ay nakatulog pa si Inton. Mabuti na nga lang at nakatulog pa noon si Inton dahil nakapag-usap pa kami ni Rita sa mga dapat naming gawin. Binili niya sa akin lahat ng mga sinabi ng doktor at pagkatapos noon ay hinintay niyang magising si Inton para sabihin na nahimatay ako sa opisina dahil over-fatigue ako. Nakita ko ang pag-aalala ni Inton sa akin. Naiyak na lamang ako dahil kailangan ko pa ring ilihim sa kanya ang lahat. Nung nakaalis na si Rita ay saka napaiyak si Inton. Natakot daw siya sa kalagayan ko at inasikaso niya ako buong magdamag. Konting galaw ko noon sa kama ay nagpapanik na siya. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung sasabihin ko ba sa kanya kalagayan ko o baka may tsansa pang mawala ang nasa sinapupunan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sick leave ako ng 8 araw sa trabaho. Pero kahit na ganun pa man ay sinigurado kong makapag-send pa rin ako ng mga kailangan ni Miss Joy. Alam kong binilin sa akin ng doktor na umiwas sa stress dahil baka maulit ang spotting ko pero hindi ako nakinig, Papa Dudut. Ilang beses ding tumawag si Rita sa akin para ipaalala na kailangan kong magpahinga. Alam kasi niyang nakikipag-usap pa rin ako noon kay Miss Joy. Sinabi kong ayos na ako at mabilis lamang akong nakarecover. Ilang beses akong pinagalitan ni Rita at nanakot pang isusumbong ako kay Inton. Tinawagan ko na lamang siya dahil alam kong hindi niya yon kayang gawin. Ilang beses din akong nahuli ni Inton na nagbubukas ng laptop para sagutin ang mga email ni Miss Joy. Pinagsabihan niya ako na huwag ko na raw munang isipin ang trabaho. Sinabi niya na importanteng maging maayos ang kalagayan ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng mag-relax lalo't bago pa lamang ako sa posisyon ko. Alam ko noon na ayaw tanggapin ni Inton ang mga sagot ko pero ayaw na lamang niyang makipagtalo para hindi na ako ma-stress pa. Na-depress ako, Papa Dudut. Nasa kama lamang ako ng halos ilang oras at dinadala lamang ni Inton lahat ng mga kailangan ko. Siya na nga rin ang nagpapaligo sa akin dahil minsan ay nahihirapan na po akong tumayo. Wala rin akong naging libangan noon dahil ayaw niyang mag-Facebook ako. Marami raw kasing nakaka-stress na balita at hindi magandang mababasa sa Facebook. Kahit ang mga pinapanood kong mga suspense at crime series ay hindi ko na naituloy dahil makakadagdag daw yon sa stress ko. Sinunod ko na lamang ang lahat ng gusto ni Inton para hindi na kami magtalo pa. Wala pa kasi akong lakas noon para makipagtalo sa kanya at ayokong mag-spotting muli lalo't andon siya. Hindi ko pa rin nasabi sa kanya na buntis ako, Papa Dudut.
Nagtatalo pa rin noon ang loob ko kung aaminin ko ba sa kanya o hindi ang katotohanan. Wala pa rin akong balak noon na ituloy ang ipinagbubuntis ko at gusto ko noong ipalaglag ang nasa sinapupunan ko at naisip kong baka pumayag si Inton kapag nilatagan ko siya ng mga kadahilanan. Alam ko maunawaan ni Inton ang lahat kaya naisip kong sosoportahan niya ako sa mga gusto ko. Pinagluto kita ng pancakes at bacon. Alam kong paborito mo to. Salamat, pero wala pa akong ganang kumain eh. Eh hindi ka pa nga kumakain mula kanina eh. Hindi pa ata ako natutunawan. Baka dahil yan sa stress. Teka, tatawag ako sa doktor. Wag! Baka kasi mahimatay ka na naman eh. Tapos… Ilapag mo na lang dyan yung pancakes at bacon. Kakainin ko mamaya. Pwede bang ipagtimpla mo ako ng kape? May fresh milk sa ref. Ima-microwave ko na lang para mainitan din ang sikmura mo. Ayoko ng gatas, nasusuka ako eh. Kape ang gusto ko. Hindi ka pwede magkape. Paggabi na oh. Baka di ka makatulog niyan. Wala nang epekto ang kape sa akin. Meron pa rin yan. Kung gusto mo ng kape, pagtitimpla kita ng decaf. Wag na nga lang. Huwag ka naman magtampo dyan. Gusto ko lang naman kasing maayos ang sleeping schedule mo. Eh maayos naman na eh. Hindi pa rin kaya. Ilang beses kitang nahuling dilat pa ng madaling araw. Ana May, wag nang matigas ang ulo. Konting tiis lang ha? Eh ano pa bang magagawa ko? Ngayon lang to, promise. Para rin sa'yo to. Oh, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Wala. Magsabi ka please. Nag-aalala ako sa'yo eh. Mas lalo lang ako nai-stress kapag ganyan ka eh. Hindi ko kasi mapigilan. Alam mo namang pagdating sa'yo, mahina ako. Salamat Inton ha. Hindi mo kailangan magpasalamat. Gusto kong alagaan ka. Hindi lang doon. Eh, para saan? Eh kasi kaya mong intindihin ako eh. Ganon ka rin naman sa akin ah. Kaya mong intindihin na hindi pa ako handang magkaroon tayo ng anak. Huwag na nating pag-usapan yan. Baka ma-stress ka lang. Pag-usapan na natin to. Next time na lang kapag naka-recover ka na, okay? Ngayon na sana. Bakit bigla mo namang gustong pag-usapan? Kasi deserve mong malaman ng totoo. Anong totoo? Inton, Ano yun? Sabihin mo lang. kaya mo pa ba akong intindihin? Trabaho ko nang intindihin ka mula nang naging tayo, di ba? Pag nasanay na ako sa trabaho ko, pwede na tayong bumuo ng pamilya. Ana May, Ano yun? kung alanganin ka pa, kung hindi mo pa gusto at di mo pa kaya, okay lang. Huwag mo ko intindihin. Eh pero di ba gusto mo nang magkaanak tayo? Oo, gusto ko. Pero mas gusto kong masaya ka. At kung trabaho mo ang magpapasaya sa'yo, ibibigay ko na yan sa'yo. Makakapaghintay naman ako eh. Andito lang naman ako. Di ako mawawala. Sorry ah. Sorry talaga sa lahat. Huwag ka nang umiyak, please. Sorry Inton, sorry. Tana, wala kang dapat ikasorry. Papadudot naiyak ako dahil nakokonsensya na ako. Dinala kong sabihin kay Inton na buntis ako pero hindi ko pa rin nagawa. Alam kong marami siyang magiging tanong noon at hindi pa ako handang sagutin ang lahat. Pinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa akin at never siyang gumawa ng dahilan para ma-stress ako. Nasa kama lang din siya noon lagi para tabihan ako kahit masakit na ang ulo niya dahil sa kakahiga. Nag-leave din siya sa trabaho niya para maasikaso ako. Inaral niyang lutuin ang mga paborito kong pagkain para ganahan akong kumain. Namayat ako ng mga nakaraan dahil hindi ako masyadong kumakain. Kung kumakain man ako noon ay konti lamang at madalas ay sinusuka ko lamang. Hindi naman ako nahuling nagsusuka ni Inton, yon ang kinakatakutan kong mahuli niya dahil baka mapaisip na siya.
Napapadalas na noon ang hilo at pagduduwal ko, Papa Dudut. Patuloy ko pa rin iniipit noon ang tiyan ko para hindi makahalata si Inton. Mabuti na lamang at hindi pa ganoong kalaki ang tiyan ko kaya hindi rin nakikita ni Inton ang difference sa dati kong katawan. Sinalumunan ni Rita ang ibang mga trabaho ko habang wala ako. Hindi rin nakontento si Miss Joy na si Rita ang katulungan niya sa trabaho ko. Kahit nga meron pang humahalili noon sa akin ay hindi pa rin umuubra sa kanya. Kaya naman tinatawagan pa rin niya ako kahit nga alanganin pa na oras. Perfectionist kasi at workaholic din si Miss Joy. Kaya malaki ang naging respeto ko sa kanya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kaya hindi rin ako makatanggi noon sa mga inuutos niya, Papa Dudut. Inisip ko na nga lang na para yon sa ikatatagal ko sa trabaho at syempre para sa paglago naming dalawa. Kahit nga nangihina na ako noon ay sinusubukan ko pa rin ipagpatuloy ang trabaho ko kahit dapat ay nagpapahinga ako. Sinabihan na ako ulit ni Inton na huwag munang magtrabaho. Kaya sa banyo ko dinadala noon ang laptop ko para doon mag-send na mga kailangan ni Miss Joy. Ginawa ko naman ang lahat para ma-impress sa akin ang boss ko. Pero mukhang wala siyang balak na makontento sa mga ginagawa ko. Papa Dudut, nahihirapan na ako pero kailangan kong mag-perform sa trabaho ko. Hello, Miss Joy? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Bakit ngayon ka lang sumagot? Kumain po kasi kami ng asawa ko kaya hindi ko napansin na tumatawag kayo. Tapos naka-silent pa tong phone ko. Eh di sana, dinala mo yung cellphone mo sa tabi mo para nakita mo agad. O kaya nilakasan mo yung ringtone. Hindi na po mauulit, ma'am. Alam mong marami tayong kailangang habulin. Nasabihan ko naman po si Rita na tulungan kayo nung reliever ko. Eh ano bang magagawa ni Rita? Wala rin naman siyang alam. Naturuan ko naman po siyang... Walang utak nun. Ano ba bang aasahan mo ron? Pasensya na po. Aalalayan ko naman. Baka dinadahilan mo lang yan para di ka pumasok sa trabaho, ha? Bakit ko naman po gagawin yon, ma'am? Katamaran, ganon. Kahit nga po nanghihina na ako, ginagawa ko pa rin lahat ng pinapagawa niyo sa akin eh. Nakasick leave na ako pero tinatadtad niyo pa rin ako ng trabaho. Kasi alam kong kaya mo naman. E paano po kung hindi? Nagawa mo naman lahat ng pinapagawa ko nung nakaraan, di ba? Paano bang hindi mo kaya? Miss Joy, Boss mo ba yung kausap mo? Inton. Akin na yung cellphone mo. Hello, ma'am? Sino to? Si Inton po ito, asawa ni Ana May. O bakit? Nag-uusap kami ng asawa mo, wag kang bastos. May sakit po ang asawa ko. Ma'am, bago niyo po siya ratratin ng trabaho, baka po pwedeng hintayin niyo na muna siyang makarecover. Papasok naman po siya agad sa trabaho pag nagkataon eh. Ang daming nakatambak na trabaho rito na dapat siya ang umaasikaso imbis na ako. Nakasick leave po siya, ma'am. Ang haba ng sick leave niya, ha? Hindi na makatarungan. Paano po bang hindi makatarungan? Eh halos patayin na niya yung sarili niya sa pagtatrabaho. Minsan lang siya nag-leave pero parang masama pa rin. Hindi mo kasi naiintindihan. Ang daming trabaho rito. Hindi na po niya kasalanan yun dahil karapatan naman niyang magpahinga. Sa ilang taon niya nagtatrabaho dyan, di ko pa siya nakita nag-leave kahit may masama siyang nararamdaman. Eh sinong gagawa ng mga trabaho niyang iniwan dito? Di po ba dapat merong ibang taong sasalo niyan? Siguro naman po may mga ganitong kaso na sa office niyo. Sigurado rin akong meron naman kayong ibang pagpapasahan yan. Ayaw niyo lang. Kasi si Ana May ang kailangan ko. Pero kailangan din po ni Ana May na magpahinga. Tama na, Inton. Akin na nga yung cellphone. Pero Ana May… Inton, please. Ay, ewan ko na talaga. Oh, kausapin mo boss mo. Hello, Miss Joy. O ano na? Mabuti nakausap na uli kita. Magre-resign na po ako. Ano? Buntis po ako, Miss Joy. Pasensya na po pero uunahin ko na ngayon ang kapakanan ng anak ko. Hindi ka pwedeng mag-resign, Ana May. Nakapirma ka ng kontrata, idedemanda kita. Ma'am, baka ako pa po magdemanda sa inyo. Inilalagay niyo po sa alanganin ng buhay ko at buhay ng anak ko. Ana May, mag-usap tayo. Huwag kang magpadalos-dalos. Sige na, Miss Joy. Bye. Buntis ka? Oo, Inton. Magtatatlong buwan na.
Papa Dudut, napilitan akong aminin kay Inton ang lahat. Sinabi ko rin sa kanya na binala kong ipalaglag ang anak namin. Hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko pero pinilit niyang unawain yon. Sinabi niyang nadala lamang ako ng emosyon at pressure sa trabaho. Naiyak ako lalo dahil hindi ko inakalang mas maunawaan pa ni Inton ang kalagayan ko. Inihingi ko ng tawad ang mga nagawa ko. Sinabi niyang ayos na raw yon dahil hindi naman natuloy na nakunan ako. Matapos na naging usapan namin yon ay niyakap niya ako, Papa Dudut. Nakita ko sa kanya na masaya na siya. Panay ang hawak niya noon sa tiyan ko, hindi siya makapaniwala noon na magiging ama na siya. Sa unang beses ay naramdaman kong tama lang na hindi ko na itinuloy ang plano kong ipalaglag ang anak namin. Doon ko naramdaman na gusto ko na ring maging isang ina. Kaya naman sinukuhan ko ang trabaho ko dahil yon ang dahilan kung bakit naisip kong patayin ang sarili kong anak. Sinamahan niya akong magpa-check up kinabukasan para malaman ang kalagayan ng anak namin. At sa awa naman ng Diyos ay walang nakitang hindi maganda ang doktor sa kalagayan naming mag-ina. Nag-file na rin po ako ng immediate resignation sa trabaho. Pinilit pa ang harangin yon ni Miss Joy pero hindi na ako nagpapigil pa. Inalok pa niya ako ng mas malaking sahod at mas komportabling oras ng trabaho pero pareho kong tinanggihan yon. Wala akong ibang naging gusto kundi ang makapagpahinga at ayusin ang buhay ng magiging anak ko. Malaki po ang naging kasalanan ko sa mag-ama ko dahil mas inuna ko ang trabaho kung wala namang pakialam sa akin. Na-realize ko na hindi naman ako mamahalin at aalagaan ng trabaho ko tulad ng ginagawa sa akin ni Inton. Naisip ko rin na kapag namatay ako ay madali lamang akong papalitan sa trabaho. Baka nga hindi pa ako naililibing ay may nakuha na kagad silang kapalit ko. Hindi muna ako naghanap ng trabaho at nag-focus muna ako sa ipinagbubuntis ko habang inaasikaso naman ang nalalapit naming kasal ni Inton. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa pagbasa at pakikinig ng aking kwento, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Anna May.